naman, pinapalayas na sila. May mga bago na namang dating na pulis. Galing sa Police Regional Office 12. Pinapalayas na sila dito. Nagdagdag pa ng pulis. Matindi talaga itong mga to. Ang lumalabag dito. Ang mga batas natin. So I want to ask Attorney Bosanto now. Ano ang nakikita mo mangyayari dito? Na the executive itself is binabangga ang judikatura. Yan. Yan. Kasalukuyang nagbababangan. Legal counsel na si Atty. Israelito Torion ay na-clone. Clone po ito Ito po yung ginagamit sa pag-text sa mga brigade. They are manipulating my, as per Atty. Torion, they are manipulating my number allegedly using a fake BITS or BDS. Saad niya sa kanyang Facebook post. So malinaw ang ginagamit na operasyon ngayon, even sa pagtatawag ng iba't ibang brigade, yung number ni Atty. Israelito Torion, wag po tayong basta-basta maniniwala. Kasi all the intelligence... Ito po ay tayo po ay kasalukuyang nasa tapat ng katedral sa loob po ng KOJC compound. Ito po ay napapaligiran ng libo-libong mga pulis, nakikita nyo po. Dahil binigyan lang po ng 2 oras ang KOJC na ilabas si Pastor Kibuloy at kung hindi ilalabas ay pasasabugin itong katedral. Tama po ang inyong nadinig. Kung sakaling hindi daw ilalabas si Pastor Kibuloy ay pasasabugin nila itong katedral na ito. So yan po ay haka-haka nila kasi na nandyan si Pastor Kibuloy. So hindi ko po alam kung anong klaseng ebidensya meron sila. Hello po. Hindi natin alam kung saan sila nakakuha ng chismis na nandyan si Pastor Kibuloy. Pero ang sinasabi ay mayroon daw silang narinig na heartbeat. Itong heartbeat na ito ay napakalaking abala sa Pilipinas, sa KOJC at sa dito sa Davao. Uulitin ko po, binibigyan ng 2 oras ang KOJC. Kung hindi nila ilalabas si Pastor at isusuko si Pastor Kibuloy ay pasasabugin itong katedral. Uulitin ko, dapat daw isuko si Pastor Kibuloy kung hindi pasasabugin itong katedral dahil sila ay naniniwalang nandito si Pastor Kibuloy. Habang nakikita nyo pa pong nakatayo itong katedral na ito, pakikalat nyo po. Kasi po, ito po ay illegal. Hindi po pwedeng magpapasabog ka ng isang lugar dahil sa isang haka-haka. Ito po ang mga pulis, nakakalat na po sila. Mapapansin nyo, bawal pong lumapit. Pag ikaw ay lumapit dyan at papasok, ikaw ay aarestuhin nila at ipoposas. So kailangan ng permiso kay Torre bago ka makapasok. At hindi po sila nagpapapasok dyan, hindi ka mabibigyan ng permiso unless ikaw ay one of them. So ganyan po ang kasalukuyang ganap dito. Ang mga taga-KOJC pa ang kailangang humingi ng permiso sa sarili nilang bahay. Ito po ay simbahan, dyan po sila nagdadasal. At kahit na po dyan sila nagdarasal ay sila po, etong si Torre at 10 ng kanyang mga amuyong ay walang respeto sa reliyon. Yan na po ang kasalukuyan ng bagong Pilipinas. Ikalat po natin ang video na ito. Ayan po mga pulis. Makakasama natin naman, Prof. Ana, si partner Banat Bay sa ating pong diskusyon. Balikan po natin yung opening statement po ni VP Sara na inyo pong na-monitor kanina. Ano po yung mga kaabang-abang na mga binitawan ng Vice, Prof. Ana? Unang-una, yung binibit, ito pinanggigigilan ko kasi yung binabato sa kanya lagi about the South China Sea issue, yung dispute sa South China Sea, especially between China and the Philippines. Binato yan kahapon, I think, ng Akbayan.
At yun ang kanilang banner sa rally nila Kuno at nag-release pa sila ng statement na nabasa ko. Unang-una, tama si VP Based on the Constitution natin, 1987, Philippines should have an independent foreign policy. Ibig sabihin, tinutukoy niya ang independent foreign policy ni BBM is not independent, which is actually a violation of our Constitution. Malinaw yan, kahit balik-balik na rin natin yung mundo, hindi independent foreign policy ang sinusulong ng administrasyon na to. Pangalawa, tama din si VP. When you talk about foreign policy, it's the executive level but very specific and it's based on the Constitution. The sole author of our foreign policy is actually the President. Kung tatanungin mo kung sinong may responsibilidad, kung nagkakaroon ng gitgitan dyan sa South China Sea, hindi si VP yon, ang Presidente yon. Kung mayroon mang nangyayari dyan, ma-disadvantage man tayo or an in-advantage position, ang dapat managot is yung foreign policy, ang author ng foreign policy natin, which is the President. So tama siya doon sa kanyang opening statement. Tamang-tama siya, bullseye siya doon. So may nakasagot ba sa kanila? May nag-comment ba? Wala. Precisely because the VP was telling the truth. And telling the truth based on facts and based on the Constitution. Second point, impeachment. Totoo. Di ba sinabi niya na recorded pa, may marami siyang may mga kaibigan din siya kahit paano na nagmamalasakit sa House. At the same time, sinabi niya na may recorded pa nga na in a way may move ang House to impeach her. Well, hindi lang naman si VP ang may alam niyan eh. Even nakarating sa akin yung balita na talagang may move to impeach her. Totoo, nakarating sa akin eh. Ang layo-layo ko nga ngayon eh, pero nakakarating pa rin sa akin yung balita. Pero, of course, you need to be a little quiet about it until the time that it will come out. Pero si VP kanina, sinabi niya. So sabi ko, tama nga siguro ang balita na nakarating sa akin. Because even the VP knows. Of course, she will know. What do you think? Just because sila ang nasa power ngayon, wala nang kaibigan ng VP to even know about these things? O may nakasagot ba sa kanila? May nag-react ba sa kanila? Wala. Precisely because if they will react, then probably BP has something to say. Again, kaya niyang i-counter. Wala. O anong ibig sabihin nun? Probably, may ganun nga. So that is another issue na in-address niya sa opening statement niya, which is very good. At least na-address ni VP yung mga, especially yung South China Sea issue, kasi laging ginagamit yun against her eh. Lagi siyang sinasabihan na tahimik siya, wala siyang sinasabi, pero hindi niya responsibilidad ang foreign policy. The sole responsibility kung magka-leche-leche man ang foreign policy ng Pilipinas is actually in the executive level, specifically the Office of the President and the President himself. At saka, yung sagot ni BP na yun is bullseye na dapat maintindihan ng mga tao yun. Ngayon, ang mga Pilipino, kung nagkakaroon man ng problema, ang gitgitan dyan sa South China Sea, ang una niyong sisihin, especially kung may uuwi tayo sa gera, huwag niyong sisihin yung VP. Hindi niya yun responsibilidad. Ang sisihin niyo, kung magkaroon man tayo ng whatever happening, kasi may bago na namang statement ngayon na pag nagkaroon ng resupply mission dyan sa South China Sea, ipapasok ng Amerika at siya na ang mag-escort. Magkakagitgitan tayo. So kung yan mangyari at nagkalitsehan dyan sa South China Sea, ang unang-unang dapat mong sisihin, yung sole author ng foreign policy, and that's the President. Yun yung pinakamagandang point na ilatad ni BP sa opening remarks niya. Pero ako, ang impression ko talaga dun sa hearing, sabi ko nga, ang galing ni VP. She turned the table around. Kasi alam naman natin, it was not really about OVP budget of 2025. It was a gurgur plan. Pero hindi nila nagurgur si BP. Bakit? Tablado sila eh. Ay wala na namang dapat sagutin si VP pa dun sa mga tanong ng confidential fund of 2022, 2023. Kaya nga wala siyang confidential fund noong 2024 precisely because hiniring na nila yan. Ang dami-dami na nangyari tungkol dyan. Then they came up with the decision, the House, na 2024 wala ng confidential fund. Then why do you have to bring it up in a 2025 budget na tapos na yung issue na yan dapat? At pinag-uusapan yan sa Korte, sa Supreme Court, and may ongoing audit ng Commission on Audit. So pero yun ang, my God, if you have a little of mind and mayroon ka lang common sense, makikita mo yung flow ng discussion sa OVP hearing. First question and first na nag-interpolate coming from the minority and coming from the left. Anong unang inano ni Castro? Di ba?
malinaw yun. Ano unang inatake ni Castro? Yung confidential fund. Lahat sila puro confidential fund. Probably 3 only of the representative ng Congress na nandun sa committee ang hindi nagtackle ng confidential fund. Which is, may problema naman kasi ang ano naman nung iba, parang hindi nga confidential fund pero parang nag-i-insinuate sila na ang tanong nila kay VP is, would you agree that the office of the Vice President should be parang yung word na political instability? Bakit? They are trying to elicit something na maybe BP is trying to destabilize the Philippines or the government of BBM. Kaya kinakabit nila doon. Kung ako din si BP, sasabihin ko lang talaga, yung kanyang formula answer nga na sinasabi niya na it's up to the House to actually decide on the budget of the OVP. Kumbaga, hindi na ako makikialam dyan at hindi na rin ako magdi-defend dyan. Dapat lang, kasi kung anong sasabihin mo, gagamitin din naman against you eh. So, buti na yun. Kasi anyway, na-present naman niya yung budget in a very clear way. Na-present niya yung achievement ng OVP at na-address niya lahat ng binabato sa kanya sa opening statement niya. So, kung nakinig sila at pinanood nila ng mabuti ang video at yung presentation ng PowerPoint at nakinig sila ng mabuti dun sa opening statement ni VP, if you are logical enough and rational enough as a person, you don't need to ask those questions anymore. It's very evident na in-answer na niya yun dun sa presentation. Yun yung masasabi ko initially dun sa OVP hearing. Initial pa lang yun ha, pero tingnan mo naman, umate ka na si Prof. Ana. Meanwhile, pabatiin mo na natin. Kasi